Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, December 21, 2024. Babati po muna tayo sa mga may kaarawan sa araw na ito. Sa mga sumusunod, kay Borjet Mariano, na dating PBL referee, veterans referee po to. Ito po ang ama ni Jimmy Mariano, isang PBA referee po. Ganito po, kaya happy birthday kay Marcelino Ceres Burgos Hashim, kay Christian Dean, kay Nolan Padua Seldua, Koya Caspir, kay Dennis Austria, Ferdinand Mark Orte, kay John Paul Sacro, at ganun din po ko Roy Batikan, at ganun din po kay Dennis Gamara, na dating kasama ko sa Bahamas, na mausay pong cook. Masarap po magluto ito. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat. At mag-shoutout din po muna tayo sa mga sumusunod sa SSBC Hoopers ng Bagong Silangan, Quezon City, sa pamumuno ni Christopher Duroy at sa kanyang isang member na si Ariel Habinal. Ganun din po sa BAP Incorporated ng Masbate Chapter, sa pangunguna po ng kanilang member na si Noel Benavente. Kay Joy Peña, 1992 NCAA MVP ng Letra Knights. Isa po itong batang Malate. Lagi po nag-MVP to sa mga paliga ko sa Malate, Manila, Maria Rosa. Ganun din po, shout out sa Nibra Cobra ng Negros Islands sa pamumuno ni kasamang Wilbert Montesa Colanag at sa kanyang member na si Manuelito Badal. Kumusta po kayong lahat dyan at sana ay sa mabuti kayong kalagayan. Patuloy natin tatalakayin ngayon ang shot clock at magbibigay tayo ng mga example para lalo nating maunawaan. Ito pa ang una, ang Article 29/50-32 ng OBRI statement. Ang sabi po doon, tinagalog ko na, kada tawag ng unsportsmanlike foul o disqualifying foul, palagi sa throw-in line ang throw-in at doon sa kanilang front court. Ang kupunan ay bibigyan ng 14 na segundo sa shot clock. Okay? Pag mayroon unsportsmanlike foul, disqualifying foul. Okay? Ano po ang examples? Ito po ang examples sa Article 29/50-33. Sabi doon, with 1 minute and 12 seconds on the game clock and with 6 seconds on the shot clock, in the fourth quarter, A1 dribbles in the front court when B1 is charged with an unsportsmanlike foul against A1. After the first free throw, Team A head coach or Team B head coach requests a timeout. Okay? Ito po, dalawa po tatalakayin natin to, yung shot clock at yung timeout. Kaya marunong tayo dapat mag-cross-referencing ng article. Okay, ano po sabi sa interpretation dito? Sabi doon, A1 shall attempt the second free throw with no lineup. The timeout shall then be granted. After a timeout, the game shall be resumed with the Team A throw-in from the throw-in line in the front court. Team A shall have 14 seconds on the shot clock. Okay. Bakit po nung after na first free throw hindi binigay ng timeout? Sabi kasi po, sa timeout opportunity starts before the ball is at the disposal of the free thrower. Since natira po na first free throw, after the first free throw, may silang timeout, hindi po ibibigay. Pero after the second free throw, pumasok ang free throw o hindi, pwede nang ibigay ang timeout. Kahit yung scoring team, yung Team A, pag umisip ng timeout, ibibigay. Pag ang Team B, ibibigay din. Dahil po, merong disqualifying, rather unsportsmanlike foul, 2 free throw ball possession. Meron silang ball possession. Maliwanag ko ba ito? Iba po kasi ang timeout opportunity sa normal foul. Kunyari, binigyan ng 2 free throw, normal foul. Take 2, free throw. Ganun din po yun. Timeout opportunity, kailangan before the first free throw. Pero, pag pumasok po ang pag pumasok o hindi ang free throw, rather pag pumasok ang free throw, pwede yung bigay timeout. Pero pag hindi pumasok ang last free throw, hindi pwede ibigay yung timeout. Maliwanag ba tayo doon? Okay, ang pangalawang senaryo, ito po ang tatalakayin natin. Medyo maganda rin to. Sabi doon, sa Article 29-50 Article 29/50-35 ng OBRR,
statement at sabi doon, after the ball touches the ring of the opponent's basket for any reason, the team shall have 14 seconds on the shot clock. If the team which gains control of the ball is the same team that was in control of the ball before the ball touched the ring. Maliwanag ba tayo doon? Kaya nilakya ko yung if tsaka yung gains control. Magbigay tayo example. Example sa Article 29/50-40 example. Sabi doon, with 4 seconds on the shot clock, A1 throws the ball towards the ring to reset the shot clock. The ball touches the ring. B1 then touches the ball before it goes out of bounds in the team A backcourt. Ano po ang interpretation doon? Ang sabi doon sa interpretation, the game shall be resumed with a throw-in in its backcourt to where the ball went out of bounds. Team A shall have 14 seconds on the shot clock. Okay, siguro magtataka kayo rito dahil backcourt throw-in pero ibibigay 14 seconds ang ibibigay, shot clock. Kasi nakasanayan natin na pagka throw-in sa backcourt, 24 seconds yun. Nagbibigay ng 24 seconds pag merong foul or violation ng kalaban sa backcourt. Kung 17 seconds, i-reset to 24. Ito po, iba po ito. Iba po sitwasyon ito. Dahil ang sabi doon sa Article 29.2.7, sabi doon, after the ball has touched the ring of the opponent's basket, hindi sinabi for any reason. Iba po itong article ito, no? After the ball has touched the ring of the opponent's basket, the shot clock shall be reset to 14 seconds if the team which regains control of the ball is the same team that was in control of the ball before the ball touched the ring. Na-regain niya po to dahil nag-throw-in nga po sila eh. Yung same team na bago tumama ang ball sa ring, sila may control. That na-regain nila, mag-throw-in sila sa backcourt. At ang sabi sa doon, 14 seconds po ang ibibigay, hindi 24. Kaya very confusing ho ba, di ba? Kaya nga po, ito, isa sa mga mabibigat o tricky question sa PIBA, lalo kung ikukuha ng PIBA examination. Medyo maraming tricky question po dito sa PIBA rules. Yan po ang ating maikling aralin sa gabing ito. At huwag po natin kalimutan muli mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former PIBA referee, Eto Camarongan. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye!